Alam mo ba na bilang mamimili, may mga batas at ahensya na nagpoprotekta sa iyong karapatan? Sa bawat pagbili natin ng produkto o serbisyo, mahalagang alam natin kung sino ang tutulong sa atin kapag may panloloko, maling impormasyon, depektibong produkto o hindi makatarungang transaksyon. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga batas at ahensya na nagbibigay protection sa kapakanan ng mamimili. Mga batas na nangangalaga sa consumer. Ang pangunahing batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili ay ang Batas bilang 7394 o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines. Ito ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga mamimili laban sa mapanlinlang, mapanganib, at hindi makatarungang gawain sa pagbebenta ng produkto at serbisyo. Bukod dito, may iba pang batas at probisyon na tumutulong upang mapangalagaan ang karapatan ng mga mamimili. Una, ang Batas bilang 3740 or Batas sa Pag-aanunsyo. Ito ay nagpaparusa sa panloloko sa anunsyo, paglalagay ng maling tatak at maling etiketa. Ibig sabihin, bawal ang advertisement na nanlilinlang sa mamimili tungkol sa tunay na kalidad, presyo o gamit ng isang produkto. Ikalawa, ang Batas bilang 71 or Batas sa Price Tag. Ipinag-uutos nito ang paglalagay ng price tag sa lahat ng produktong ipinagbibili upang mapabilis ang transaksyon. Sa pamamagitan nito, mas madaling malaman ng mamimili ang tamang presyo ng produkto bago ito bilhin. Ikatlo, ang Artikulo 1546 ng Kodigo Sibil. Ayon dito, pananagutan ng nagtitinda ang kaniyang mga sinasabi tungkol sa produkto. Kaya kung may ipinangako o sinabi ang nagtitinda tungkol sa produkto, may pananagutan siya kung hindi ito totoo. Pang-apat, ang Artikulo 1547 ng Kodigo Sibil. Dapat may nakatatak na garantiya ang isang kalakal upang matiyak na wala itong depekto. Mahalaga ang garantiya dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa mamimili sakaling may sira o problema ang produktong nabili. Dumako naman tayo sa mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga sa kapakanan ng mamimili. Una, ang Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay isang kagawaran ng sangay tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas na inaatasang palawigin ang kalakalan at industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong hanapbuhay at pagtaas ng kinikita ng mga Pilipino. Sa mas simpleng paliwanag, tumutulong ang DTI upang maging maayos ang kalakalan at negosyo sa bansa, habang pinoprotektahan din ang mga mamimili laban sa maling gawain sa pamilihan. Ikalawa, ang Food and Drug Administration o FDA. Ito ay nilikha sa ilalim ng Kagawaran ng Kalusugan upang maglisensya, magmonitor at pangalagaan ang daloy ng mga pagkain, gamot, produktong pampaganda, medical na aparato, at sambahayang mapanganib na basura sa Pilipinas. Pangunahing layunin ng FDA na matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng pagkain at mga gamot na ginagamit ng publiko. Ikatlo, ang Fertilizer and Pesticides Authority o FPA. Ito ay isang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Department of Agriculture na responsable para sa pagtiyak ng sapat na supply ng pataba at pestisidyo sa mga makatwirang presyo, rasyonalisasyon ng paggawa at marketing ng pataba, pagprotekta sa publiko mula sa mga panganib ng maling paggamit ng mga pestisidyo, at pagtuturo sa mga sektor ng agrikultura sa angkop na paggamit ng mga input. Ibig sabihin, mahalaga ang papel ng FPA upang masiguro na ligtas at tama ang paggamit ng pataba at pestisidyo, lalo na sa sektor ng agrikultura. Ikaapat, ang Environmental Management Bureau o EMB. Ito ay isang tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources na pangunahing responsable para sa implementasyon at pagpapatupad ng mga batas tungkol sa kalikasan sa bansa. Kabilang dito ang Environmental Impact Statement System, Toxic Substances, and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990, Clean Air Act of 1999, Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Philippine Clean Water Act of 2004, at Environmental Awareness and Education Act of 2008.
Sa madaling salita, tumutulong ang EMB upang mapanatiling ligtas at malinis ang kapaligiran na direktang nakaaapekto rin sa kalusugan at kapakanan ng mga mamimili. Ikalima, ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ito ay isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na responsable para sa pangangasiwa sa mga benepisyo ng overseas employment programs ng Pilipinas. Ito ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na itinalaga upang subaybayan at pangasiwaan ang mga recruitment agencies sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng proteksyon ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa laban sa illegal o mapanlinlang na recruitment. Ika-6, ang Energy Regulatory Commission o ERC. Ito ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na ang misyon ay itaguyod at ipagtanggol ang pangmatagalang interes ng mga mamimili sa mga tuntunin ng kalidad at makatwirang pricing ng likas kayang supply ng kuryente. Ito rin ay tumututok sa dalawang pangunahing responsibilidad: matiyak ang edukasyon at proteksyon ng mga mamimili at itaguyod ang mga competitive na operation sa market ng kuryente. Sa madaling salita, tumutulong ang ERC upang masiguro na patas, maayos at makatarungan ang serbisyo at presyo ng kuryente para sa mga mamimili. Ikapito, ang Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Ito ay nagkakaloob ng technical na tulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda ng komprehensibong paggamit ng lupa, regulation ng pabahay at pamamagitan sa mga alitan na may kaugnayan dito. Mahalaga ang ahensyang ito lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pabahay, lupa at mga reklamo o alitan tungkol sa mga ito. Bilang mamimili, mahalagang alam natin ang ating mga karapatan at ang mga batas na nagpoprotekta sa atin. Mahalaga ring malaman kung aling ahensya ang maaaring lapitan kapag may problema sa produkto, serbisyo, presyo, kaligtasan, trabaho, kuryente, pabahay o kapaligiran. Sa ganitong paraan, hindi tayo madaling maluloko at mas nagiging handa tayo sa pagtatanggol ng ating kapakanan bilang mamimili. At dito nagtatapos ang aralin tungkol sa mga batas at ahensya na nagbibigay proteksyon sa kapakanan ng mamimili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.